Tinatalakay dito sa Diyos at Bayan ang kahalagahan ng revival o ang matinding pagkilos ng banal na espiritu upang magbalik loob sa Diyos ang 8 pillars of society. Ang 8 pillars ay 8 spheres of influence na humuhubog sa kasalukuyan at kinabukasan ng ating lipunan. Binubuo ito ng church, government, arts and entertainment, family, business and economy, science and technology, sports, at media. Noong nakaraang 4 na linggo ay natalakay na natin ang kahalagahan ng pagsiklab ng revival sa church, government, family, at business pillars ng ating lipunan. Ngayong gabi naman ay susuriin natin ang kabuluhan ng media sa pag-unlad ng ating bayan. Ang media kasi ang tinaguriang fourth estate. Ang ibig pong sabihin ay kasunod ng ehekutibo, lehislatura at hudikatura, ang media ang itinuturing na ika-4 na institusyon nagpapatibay ng checks and balances sa ating demokrasya. Kaya naman kung mababalot ng kadiliman at korupsyon ang media sa pagganap ng tungkulin nito, papalpak ang ating demokrasya at masisiil ang malayang pamamahayag ng katotohanan sa ating lipunan. Kumusta nga ba ang naging kalagayan ng Philippine media nitong 2023? At may pag-asa bang makaranas ito ng revival mula sa ating Panginoon ngayong taong 2024? Magandang gabi, ako po si Kata Inocencio. Samahan ninyo po kaming talakayin ang usaping revival, pag-asa ng media. Dito lang sa programang patuloy na naninindigan sa katotohanan, katarungan at katuwiran, Diyos at Bayan. Kasi kung walang media, abay, malayang makakagawa ng katiwalian. Higit lalo, yung mga nasa pamahalaan. As a news reporter, hindi ka dapat may kinikilingan, di ba? Kasi dapat objective ka. Nagbabalik ang Diyos at Bayan at tinatalakay po natin ang usaping revival, pag-asa ng media. At nandito para tulungan tayong maunawaan ang kahalagahan ng pagbabalik loob ng ating mga media professionals sa Panginoong Hesus at sa kanilang tungkulin sa pagpapalaganap ng katotohanan sa lipunan ay ilan sa mga batikang media practitioners sa ating bansa. Kasama natin, wala pong iba kundi sina Kuya Al Pedroche, ang former editor-in-chief ng Filipino Star ngayon, at Andrea Trinidad E. Chavez, isang former reporter ng Philippine Daily Inquirer. Magandang gabi sa inyong dalawa, Kuya Al and Sis Andrea. Welcome. Magandang gabi. Happy New Year. Happy New Year sa inyong dalawa. Dati, madalas tayo nagkakasama. After palagi ko, may 3 taon na hindi ako nakakasipot. Oo nga, Kuya Al. Welcome back, Kuya Al, sa sa media, sa television, and good to see you looking good, Siguro sa pagsisimula ng ating talakayan, pakibigyan ninyo po kami ng isang crash course sa Media 101. Kuya Al, lalo na ikaw ay ilang taon ka na nga sa media? 40, 50 years? Ka na bang periodista? In the 70s, maybe a year bago mag-martial law. At retire ako 4 years ago. Wow. But, So I still run a column with the Filipino Star ngayon, yung action ngayon. At saka I'm doing a cartoon series, yung Literature Talks. Eto. wow, oo nga. Hindi pa saka pambili ng maintenance. Maintenance.
So in other words, ang isang periodista, ang media person, ay walang retirement, kundi refirement lang, like si Kuya Ali's been around for a while. That's why we call you Kuya, because you really are a Kuya in the media industry at nagkasama pa tayo sa Malacanang covering So past happy. presidents. Nung unang magkasama tayo, makamundo pa tayong lubha. At salamat na lang, binago tayo ng ating mahal na Panginoon. Ayan. Pag-uusapan natin yan mamaya, Kuya Al, bakit importante na ang ating Panginoong Diyos ay kasama sa ating mga ginagawa, at sa ating responsibilidad bilang mga truth tellers or beacons of the truth, as media people. Pero dahil nandito ka, siguro hingan ka namin ng crash course on Media 101. Para saan ba talaga ang media? Ano ba ang papel na ginagampanan nito sa lipunan? Take it away, Kuya Al. Napakahalaga. Sapagkat ang media, ito ang nagsisilbing tenga at mata ng taong bayan, which do not have any access to what's happening around us, particularly inside and out of the government. And I believe na ang mamamayan may karapatang malaman ang mga nangyayari sa kanilang kapaligiran. Unang-una, para magkaroon ng public awareness. Kasi kung walang media, abay, malayang makakagawa ng katiwalian. Higit lalo, yung mga nasa pamahalaan. At kung merong media na nagmamasid sa mga taong ito, hindi ko sinasabing ganap na mawawala yung graft and corruption, pero kung may nakabantay, maingat sila. Maski paano, mababawasan yung mga ginagawang katiwalian. In other words, ang natatawag din ang media bilang watchdog, ika nga, dahil talagang tagabantay, tagabantay, lalo na ng katotohanan. At maging mga kasinungalingan siguro, kailangan nilang ipakita na merong nanggaganap na kasinungalingan o katiwalian. So siguro si Andrea, tanungin ko lang po yan. Kasi si Andrea, ang alam ko, hindi lamang siya nagpa-practice bilang reporter. Pero naging bahagi rin siya ng mga, ikaw Andrea, ng isang aksyon sa pagpatataguyod kumbaga ng righteousness, sa ating bansa dahil sa political side of things, di ba? Ayan na yung sinuportahan mo ang Bangon Pilipinas para kumbaga alam mo kasi ang Bangon Pilipinas, ang tangan-tangan niyan ay ang katotohanan ng Panginoong Diyos. Ikaw ay kumbaga tumulong sa bahagi niyan. Okay ba sa isang media na na magkaroon ng preference naman at hindi manatiling, let's say, objective or neutral kumbaga sa kanilang trabaho? Okay. So, I was with the Philippine Daily Inquirer CIS for 10 years. However, nung nagbangon Pilipinas na ako, ay nag-resign na ako nun sa Inquirer when I started helping Bangon Pilipinas. So, tayo sa news, as a news reporter, hindi ka dapat may kinikilingan, di ba? Kasi dapat objective ka as much as possible in telling the story. So, kung you only base your articles, your stories on facts. Dapat, di ba? So, hindi ka dapat kumikiling. No? But although meron different schools of thought kasi dyan dahil yung iba, like for example, mga kolumnista, may kinikilingan sila or meron silang sariling opinion. As news reporters kasi, hindi yun opinion kundi factual lang yung narrative natin kung ano yung nangyayari. So, I also adhere to that na as especially mga journalists, mga news reporters, wala ka dapat side na kinikilingan. Ayun. So, pero at some point, Andrea, is it okay na magkaroon ka na rin ng mag-shift ka to what you call the advocacy journalism, So, Andrea, pakisagot yan, tsaka si Kuya Alden, pakisagot po yung tinatawag na advocacy journalism.
ako ay nagpa-practice din ng advocacy journalism. So noong reporter pa ako, may mga sinusulat ako, kunwari yung mga, as a Inquirer kasi noon merong column na Tales of the City eh. So ito yung kwento ng ordinary people. It's like Humans of New York, di ba? Pero nauna ang Tales of the City ng Inquirers. Kunikwento yung mga people in the community na nagkakaroon sila ng significance din na ginagawa sa community. So, yun yung for me, it was part of being an advocate for good. Yun. So, 'di ba? So kung ano yung maganda sa society natin. Meron kasi kaming assignments talaga noon sa Inquirer na sinasabi ni Mrs. Magsanok yung feel good stories. So required kami to write feel good stories. Alright. Oh, feel good. So pagka nakarinig tayo ng mga positive news, people will feel good. At kung merong mabuti namang mga pangyayari, maganda rin na kumaga i-advocate o i-promote yung mga ganung kwento. Kuya Al, para sa'yo. Well, advocacy is indeed very important for any journalist because advocacy is some kind of a principle that you stand on and fight for. Halimbawa, kung ang advocacy mo sa upkeep at pangangalaga ng environment, yun, yung mga writings mo, doon nakatuon. Kung ang is for righteousness in the government, yun din ang mga bagay na isusulat mo. Kasi sa pamagitan nito, nagiging relevant ka sa paghubog ng isang mabuting lipunan. Yun lang. Yun lang ang maikling masasabi ko. On the ethical side naman, Kuya Al and Andrea, kasi sabi nga ninyo, if there's something that you feel strongly about that is for the benefit of the community, for example, or a certain people, where do you draw the line naman on the ethical issues? Kasi baka mamaya naman may pinupush ka naman na self-interest or, you know what I mean, may conflict of interest naman pala yung iyong ginagawa, no? Where do we draw the line? No, especially in our freedom, as our example, freedom to espouse or to advocate what we feel strongly about. Sa kanang akin, kung talagang yaon ang pinaniniwalaan mong mabuti, you have to fight for it and push it. Dapat isulong mo ito. Pero kung ang ipinaglalaban mo isang bagay na isinubo sa iyo, kapalit ng isang halaga, abay mag-isip-isip na, that's no longer right. And that goes against your principle as a person. Kinakailangan, kung ikaw ay isang manunulat, kinakailangan may sarili kang paninindigan na ipinaglalaban. And you shouldn't take any consideration from others para yung kanilang paniniwala ay ikintal sa isipan mo para maging paniniwala mo yon. Sabi nga ng boss ng mafia, I will give you my opinion when I need it. Hindi ba? Hindi ganon ang takbo ng isang taong may sariling paninindigan at prinsipyo. Yun na nga may self-interest kung minsan or like I said earlier, may conflict of interest minsan, o ginagawang parang public relations format. Yes. Itong ating media. Andrea, can you respond to this one? So, kasi ako sis, yung speaking from my experience as a news reporter na nagiging PR practitioner later on, nung reporter pa ako, our editors always remind us to not be too close to our sources, to always be objective, and dapat na-verify mo talaga yung facts, Hindi yung kung ano yung sinubo sa'yo, ay yan na, you believe it na kaagad. Kailangan na-verify yung ginagawa mong news. Noong naging PR practitioner ako, of course,
I also really practice kung ano yung ethical, di ba? So kung ano lang yung totoo. For example, namimili ako kasi ng mga clients, hindi ako tumatanggap just because ino-offer ka or ina-ask ka or binibigyan ka na medyo malaking fees, no? So dapat ano din, kumbaga responsibility din natin yun as PR practitioners na huwag tayong mag-feed ng maling information. And sis, I'd also like to point out na ang media kasi, it's not just about the news, di ba? Andyan din yung entertainment, yung ngayon, meron na tayong yung new media, yung kunwari, yung mga vloggers, yung mga content creators natin. So, dahil kumbaga parang sabi nga, the world is flat na ngayon dahil omni-channels na tayo hindi kagaya dati nung traditional media pa lang, print, TV, radio pa lang, di ba? So, medyo lumawak ng todo-todo yung yung spectrum ng media. Tama si Andrea dahil ngayon ang media ay kahit sino na lamang na may hawak na cellphone at marunong magsalita. Ano po yan? Go ahead. Totoo. Lalo na sa panahon ngayon ng cyber era. Nasa cyber era tayo na laganap ang social media. Maski na yung mga ordinaryong tao ay nagiging media practitioners. At minsan, hindi rin maganda. Because some people aren't trained yung ethics ng pamamahayag. Kaya makikita natin ngayon na laganap yung mga fake news na tinatawag, yung panitang buhay. And whenever I watch the social media sa Facebook, nadidismaya ako to hear people mudslinging each other. Yung mga siraan, maski na personal na bagay, nagsisiraan, yun ang nakasira sa media in general. At ang lalong nakakawindang ng puso ay parang na-eclipse ng social media ang mainstream media. Ngayon, yung sales ng mga newspaper nag-drop because of social media. Ang tao, mas pinaniniwalaan yung mga lumalabas sa mga blogs. Kaya yun ang nakalulong. Isang bagay na parang mahirap iwasan. And as a matter of fact, if you were familiar with a social scientist during the late 60s and 70s, Alvin Toffler, he already predicted this, that there will come the time na darating tayo sa ganitong sitwasyon na ang bawat individual ay magiging media entity in themselves because of the advancement of technology. At ito'y mababasa dun sa libro niyang Future Shock. Yan nga nangyayari ngayon. No? Hindi naman prophecy ito, kundi siguro educated opinion dahil ibinabasa ni Alvin Toffler yung kanyang prediksyon sa takbo ng pangyayari at sa mabilis na pag-advance ng technology. Tama po yan, Kuya Alan. No? It may not be a prophecy, but it can be based on scientific study, strategic foresight, no? Basing it on, let's say, the behavior of people and the development of technology. Kumaga, doon tayo papunta. At totoo ka, no, ang internet ngayon, no, it's the new Roman road, no? Not just for media, but even for business, no? Everything is already being transacted, no, but through the internet, hindi ba? Kaya yun lang nangyayari, and you're correct, no, because our findings show that even our viewers, for example, our shows, no, mas mataas ang incidence ng aming audience going to the social media, let's say YouTube, no, yung pag naipalabas na yung ating palabas on YouTube, more than the ones on television, no, kasi siguro people want to watch on their own time, okay, and then just they don't have to stop to watch television, to sit down, but they just have it in their hand. Di ba? Yung nag-iba na yung behavior ng consumers, ng viewers, di ba? Kaya adjust tayo. O, sige, Kuya. Pati yung mga advertisers, pinapasok na
Alam ba, saan sila mag-advertise? Saan sa mga vloggers, mga popular, no? Kaya kumikita mga vloggers, unimaginable. May narinig kami ni-interview na kumikita ng limpak-limpak na salapi sa pagbablog lang. Ako naman, vlogger din ako in my own way. May followers din ako, maski ko konti. Pero hindi naman yung gagawin kong kabuhayan. Ang social media para sa akin is for my personal expression. Yung mga advocacy ko, kung ako retired na, doon ko dinadaan. Yun ang nagiging outlet ko o channel. Si Andrea, marami yung mga kaibigan na influencers. Oo. Ika nga, yung nabanggit ni Kuya Al, na ito na yung mga, kumbaga, modern day media, no? At sila na yung pinakikinggan, sila yung sinusuportahan ng audience kasi nga, either maganda sila, nakakatawa, or something. They find something relevant that they talk about, no? Beyond what is happening, the reality that's happening in the world today, no? Andrea, can you comment on that? Yeah, that's correct. In fact, just this morning, no, I was talking with one of our staff kasi sabi niya, "Uy, ma'am, namatay na pala si Simon Cowell." Sabi ko, "Ha? Di sana lumabas yan sa news." So tinignan ko yung source niya. And turns out, of course, it was a fake news. So sabi ko, paano mo malalaman o ma-discern kung tama yan o hindi? Kasi even yung mga tao ngayon, no, we really need, kasi tayo, alam natin ano yung source na reliable at hindi. Kasi taga-media tayo. Pero yung madlang people, hindi nila alam kung ano yung reliable at hindi. Kasi porket maraming followers, akala nila tama na. So sabi ko, ganito yun para mo malaman kung totoo ba o hindi. So, Google search ko doon sa news. So nakita doon na it was a hoax. So fake news, 'di ba? So ito yun sana yung dapat magiging conscious ng bawat isa. Of course, some people who make fake news, who propagate fake news, they make money. Sila yung mga evil, 'di ba, na ginagamit yung media para sa kasamaan. Pero sana what I pray is that mas dumadami yung gumagamit ng media, lalo na sa digital world ngayon, for the better. Like for example, like mga personalities, mga kaibigan natin na nagtuturo ng financial literacy or yung nagtuturo ng tamang mga values, 'di ba? Sana gamitin natin yung media sa responsable na pamamaraan. Yan. Naku, nabanggit mo, responsableng pamamaraan, ano? Kasi yun na nga ang nangyayari ngayon dahil kumbaga everybody just has the license, no, to be a media person. Ako, personally, no, when I hear yung mga balita, lalo na yung mga nakakagulat, ano, I always go back still, no, to the mainstream media as a more reliable source of news. Hindi ba? Kasi nga delikado kung dadaanin mo lang sa iba. Mainstream media kasi ang ating pinanggalingan, ano? At alam naman natin yan na yung ethics, social responsibility, and the real truth is really exercised, no, by the trained media person and trained media entity, di ba? Kumbaga, pinag-aralan din natin yan. Di naman tayo basta-basta lang marunong magkwento or magbalita, no? So I always go back to the source and the reliable source para sure tayo na tama at hindi tayo magpa-participate sa rumor mongering or yung minsan that could even cause panic, no? Or fear, unnecessary fear sa ating madla. Kaya it takes me to this point, no? Maganda yung tinatawag nilang freedom of the press. Ayan. Absolute ba itong freedom of the press? Ano ang hangganan niyan? Hanggang saan natin pwedeng i-exercise ang freedom of the press? Siguro po, yan pong ating pag-uusapan sa pagpapatuloy po ng ating programang Diyos at Bayan. Yung freedom ay may limitation siya. Doon lang tayo sa truth, di ba? Kinakailangan yung righteousness ni Jesus may bahagi natin sa iba.
ang Diyos at bayan at tinatalakay pa rin natin ang usaping revival, pag-asa ng media. At kasama pa rin natin ang mga batikang sina Kuya Al Pedroche, former editor-in-chief ng Filipino Star ngayon, at si Andrea Trinidad Chavez, isang former reporter ng Philippine Daily Inquirer, para tulungan nila tayong maunawaan ang kahalagahan ng pagbabalik loob ng ating media professionals sa Panginoong Jesus at sa kanilang tungkulin sa pagpapalaganap ng katotohanan sa lipunan. Ayan. Kanina may hanging question tayo. Ano ba talaga ang freedom of the press? Ganong kalaya ba talaga ang isang nagmi-media or media-media sa kanyang responsibilidad sa paghawak sa katotohanan at sa balita? Kuya Al. Yeah, unang-una, when we speak about freedom, ibig sabihin yan, malaya tayong gawin ang anumang bagay na naiisip natin. You know, freedom, first of all, was God-given. Binigyan tayo ng kalayaan ng Panginoon Diyos upang gawin ang anumang bagay. If we opt to take the wrong way, we are free to do so. If we opt to take the right way, we are free. But God gives us the Bible para malaman natin kung ano yung right way at wrong way. Ngayon, yes, I would say in a way, freedom is but you have to face the consequence of every action that you do. Halimbawa, pumatay ka ng tao, magdurusa ka sa pitan, o kung may parusang bitay, mabibitay ka. Nagnakaw ka, may lapat na kaparusahan yan. Naging lasenggo ka, you're free to do that. Pero kung nasunog ang atay mo, namatay ka agad because of your vice, yun ang masamang consequence. Kaya in the like manner, sa ating mga media practitioners, pwede tayong maging advocacy of good and advocates of bad things. Pero wag nating kalilimutan yung buwelta o balik nung ginawa natin. Lahat may kabayaran. But as I said, talagang binigyan tayo ng freedom ng Panginoon Diyos because God wants us to follow. Not because we are programmed to do so, but because of our own volition. Kaya we were created according to God's image. Para may sarili tayong pag-iisip. Hindi kinokontrol ng sino man. Kahit na ang Diyos, hindi tayo kinokontrol. Sapagkat ang gusto ng Panginoong Diyos, kusa. Wala, hindi pa katami, anak tayo, no? Andrea, para tayo may mga anak. Kapag ka ang anak natin, hindi natin inuuligang magbigay sa atin, tuwa tayo kapag ka nagbibigay sila. Pero kapag ka maya't maya, nilalapitan mo sila at humihingi ka ng saklolo o tulong, parang sapilitan na ginagawa nila at masama ang kanilang loob. So we give our children the freedom to do what they think is good as our children. Yun lang. Ayan. Thank you for that wisdom, Kuya Alaw. Tanungin ko naman si Andrea kung may maidadagdag ka dyan. Ano? Hanggang kailan ba are we allowed to exercise freedom? Or kung kailan ba natin na lalampasan yung ating kalayaan? Yeah, I think sis, yung freedom ay may limitation siya. Doon lang tayo sa truth, 'di ba? Kasi yung iba, inaabuso na yung sinasabing ang freedom of the press, kahit na hindi na totoo, ayun, 'di ba? Nag-spread ng mga fake news, 'di ba? And they assert freedom of the press. I think that is very flawed, 'di ba? Hindi dapat ganoon eh. May hangganan ang freedom of the press. Freedom lang siya hangga't nagsasabi ka ng totoo. Pero kung hindi na yan totoo, hindi na yan kasama sa freedom. Naku, ang topic kasi natin ngayon at gusto nating mangyari, Kuya, may gusto kang idagdag bago ko magtanong. Ayun naman ako kay Andrea. What I mean is, kung hindi tayo free na gawin ang isang bagay, kailanman hindi natin magagawa yan. Merong kamay na pipigil sa atin, kamay ng Panginoon Diyos.
Pero bakit yung mga taong gustong pumatay, nakakapatay? Kasi free sila. Mhm. Pumipigil sa kanila. Maliban na lang siguro kung may naka-intercept na police, bago nila patayin yung gusto nilang patayin, ay pipigilan sila. But Mhm. talagang malaya tayong gumawa ng mga bagay. At what I'm saying is, harapin natin yung consequence ng mali na ginagawa Mhm. natin. Yan lang. Yan, lalo na yung mga sa area ng korupsyon, no? Dahil hindi talaga maialis or maiiwas ang media sa corruption, no? Either involved ang government officials dyan or agencies o mga may vested interest groups na gusto nilang itulak yung anumang advocacy nila, right or wrong, yung tinatawag nga nila Kuya Al na envelopmental journalism, ano? Sa inyong pananaw, ano, itong korupsyon na ito po ba ay mapipigilan pa ba natin? Mapitigilan pa ba yung ganyang tinatawag na envelopmental journalism such that may mga media tayo na tinatawag nilang ACDC, no? Attack and collect, Mhm. defend and collect. 'Di ba? Yung tipong aminin natin mababa ang sweldo. No? So kagaya ng mga iba nating mga sektor sa lipunan, ano, mababa ang sweldo at natutokso, 'di ba? Diyan sa mga biglang yaman or at least tulong man lamang para sila ay kumita pa. Mapipigilan pa ba natin 'to? Well, pwedeng mauna. Yes, kuya. Ego, for as long as we live in this fallen world and man has his fallen nature unsurrendered to God, corruption will always prevail. Maliban na lang kung dumating yung yung 1,000 taon na mag-ahari si Kristo. No, wala pa sa manon dahil ginapos si Satanas, tinapon sa abyss. Doon pa lang mawawala. Pero for as long as nananatili tayo dito sa fallen world, corruption will prevail. That's why, for us Christians who possess Jesus Christ in our hearts, who have been renewed internally, kinakailangan yung righteousness ni Jesus may bahagi natin sa iba. Let's do it. Let us proclaim the gospel as mandated by the Lord. It is not only the duty of ordained evangelists or pastor to do that, but even for ordinary Christians. Sasabihin ng iba, janitor lang ako, hindi ako marunong magsalita. Do it through your lifestyle. Makikita yan sa ginagawa mo. Katulad ng mga janitor na nakapulot ng 1 milyon, may kasama pang halakas. Walang nakakita sa airport. Talagang pinaghirapan niyang mahanap yung may-ari at sinuli. That simple act is the most effective act of evangelism. Amen, amen. Andreano, how can we avoid the media being corruptible or prone to corruption? That's true. For as long as napaka-materialistic ng mga tao, sis, hindi talaga mawawala yung corruption. And I think the only way na mawala yung corruption is really kung yung puso ng tao, ng nasa media ay is only to serve the Lord, diba? So kasi pag alam mo kung ano ang purpose mo kasi kung bakit ka nagiging media personality or bakit ka naging influencer, you influence people for good, diba? Somehow, maski tayo in a way, influencers din tayo because meron tayo network of people that we can influence, diba? So, I think hanggat hindi nabago yung puso ng tao, at hanggat selfish ang tao, he or she will be corrupted with what is in the world. So tama nga yung I agree doon sa sinasabi nga ni Kuya Al na kapag 'di ba, for as long as yung sarili lang natin yung iniisip natin, mako-corrupt talaga tayo. But if we know what is God's purpose in our life and why God placed us where we are, then ayun, maiiwasan natin yung corruption ng mundo. Ayan, kayo, no, matatagal na kayo as media, lalo na si Kuya Al, ano, kumaga Ay, kumandanan dyan.
Uy, wala pa siguro, nasa media ka na. Yung unang Marcos pa lang, nandoon ka na. Oo. Ngayon, pangalawang henerasyon na, nandiyan ka pa rin. Kaya naman ikaw ang best, no, na pwede kong tanungin tungkol dito. And of course, Andrea also, because I know matagal-tagal ka na rin sa media, no? Sa inyo po bang karanasan, ay may punto ba kayong nakaranas kayo ng tinatawag na spiritual revival na nagdulot sa inyo ng change in perspective tungkol sa trabaho sa media? At kung may pagkakataon ba kayong ibahagi ito sa ating kapwa media people, ay ano po yung maaring mensaheng iwan ninyo po sa kanila para sana sila rin ay maka-experience itong spiritual revival? In my case, dati naman ako mabait. Kahit anong nasa religion ba ako. Or so I thought, mabait ako because nag-i-entrave ako ng buong sweldo kay misis. Umuwi ako sa oras. Dangan nga lamang, paminsan-minsan, radyohan ako sa mga araw. Media na yun. Alam mo na tayo mga taga-media, madalas ma-invite sa labas, nag-iinuman, lalo na kung puro mga lalaki, nagkakainan, may mga ka-table pang saksakan ng ganda. Ay, paminsan-minsan lang naman yan eh. Anyway, magsisimba naman ako sa linggo, mangungumpisal na lang ako. In other words, yung simbahan, ginawa kong spiritual laundry. Pero when I met Jesus Christ and He came into my heart, He really changed me. He really changed me. And this happened when I turned on the television and watched Brother Eddie. Siya ang una nakapag-convey sa akin ang message of salvation. And then, Jimmy Swaggart, na later on, medyo natison ako dahil sa nangyari. Pero na-realize, let's not look to the person, but look to God. Siyang dahilan ng ating pagbabago. At mula noon, talagang nagbago ang pananaw ko at perspective. Ang paniniwala ko noon, talented ako dahil maganda boses ko, marunong ang pupunta, marunong ang sulat. Pero ngayon na-realize ko that without God, I'm really absolutely nothing. I cannot do anything to myself or on my own effort without God. Na siyang provider ng ating talent at mga gifts. Pwedeng magbago ang tao, kahit mabait na tao, paminsan-minsan ay makasalanan, nag-decide. Decide ka, Kuya Al, na magiging totoong mabuting tao ako dahil ang Panginoong Diyos ang siyang aking Diyos at siyang aking pinagsisilbihan. Kaya kailangan parati kang matuwid sa iyong pagtatrabaho. Si Andrea naman, anong nangyari nung dumating ba yung point na ikaw ay biglang nagising na sandali lang, may ibang magandang mas tamang pamamaraan sa pagpapahayag, sa pagpapahayag. Oo. Siguro sis, mas yung sa akin is yung purpose kung bakit ako nandito. Kasi parang before, when I joined kasi the Inquirer, I was only 23 years old. So, napaka-passionate. Hindi na nga ako nagde-day off kasi sobrang love na love ko yung work ko. So, kahit na day off ko, hindi ako nagde-day off, papasok ako. Ganon. Until such a time na lumabas yung book na Purpose Driven Life, nagbago talaga yung pananaw ko kasi before, kung ano-ano na lang yung mga volunteer work, kasi mahilig naman talaga ako sa volunteer work, and in fact, dyan tayo nagkakakilala dahil sa pag-volunteer natin, di ba? But when I read The Purpose-Driven Life, I realized na tayo din, we need to have margins in our lives. Anong ibig sabihin ng margin? Hindi pwedeng lahat na lang kasi ako noon, Monday to Sunday, nasa church ako Iba-ibang ministry, may Monday prayer group, may Tuesday, parang Christian education, may Wednesday whatever. So hanggang Sunday nandun ako, pero hindi naman bilang Kristiyano, hindi naman pala natin kailangan gawin yon, di ba? Ang kailangan is para tayong si Martha, di ba? Na tama ba? Na nakikinig kay si Mary, nakikinig kay Jesus, di ba?
si Mary, na nandun ka lang sa feet ni Jesus at pakikinggan mo, ano ba yung, bakit kanya nilagay where you are right now, di ba? Doon ko na-realize, okay, nilagay ako, imagine mo, I grew up in the province at hindi nga yung mga kababata ko, hindi sila makapaniwala na nasa Inquirer ako at naging reporter ako sa Manila kasi prom day nga ako, di ba? Pero then I realized na, okay, nilagay ako dito ng Lord for a purpose at ito yun, para sa liwala, tama ba, yung katotohanan, to write only what is the truth. And I witnessed, as a news reporter, maraming pangyayari sa Pilipinas, like history unfolding, di ba? Like yung mga, I've written several, yung stories noon, and I've covered a lot of historical events, like yung EDSA 2, ganon. And we're only there as truth tellers. Yun yung importante doon eh. But on yung personal naman aspect naman sis, I think yung nagkakabigay ako ng encouragement sa mga kasamaan sa media kasi minsan hindi rin biro yung pinagdadaanan natin, di ba? Yung iba-balance natin yung work-life balance, yung sa family natin, tapos sa trabaho natin, ganon. And nagugulat din ako minsan sinasabi ng mga friends like years after na na-encourage ako when he told me like this nung I was going through like that. Yung ganon, at sabi ko, o kahit papano pala, important yung words of encouragement that we share to other people. Yun. Ayan. So nakikita nating sitwasyon ngayon ng ating media at yung mga nagme-medya-medya dyan, ano? Lalo na doon sa naglipa na sa social media na kung sino-sino na lang ang nagpapanggap or claiming that they are the new media, ano? Meron bang pag-asa for a true revival for our media as a whole? And what do you think should we do or what can we do in order for revival to happen sa ating media? Kuya Al. For revival to happen, we should set ourselves as model to be emulated, unang-una. Pero kung nakikita ng ating mga kasamahan, kaisa tayo sa kanila, nag-join tayo sa kanilang mga hindi decenteng mga biruan. We are one of them still, no? Hindi nila nakikita yung liwanag. In other words, let us cover our light with a bushel. Sabi nga, yung liwanag mo, huwag mong tatakpan para makita ng iba. Let us be light of this world. Katulad ng sinasabi ng banal na salita ng Panginoon Diyos. Let us be light. Andrea, what's your advice? Yeah, I think siguro ako naisip ko lang sis, yun bang prayer is very very important, di ba? Parang the best gift we can give to others is through prayers. So ako talaga is yung tayo as we pray for our fellow journalists, yung mga media, yung sa media pillar, especially tayo na mga believers within the media or mga media practitioners na believers, we pray for our pillar kasi yung even 'di ba si Saul nga when he was going through sa Damascus, 'di ba? And bigla na lang na nagpakita sa kanya si Jesus. So napaka-imposible isipin na yung isa na naghahabol sa mga Kristiyano, tapos biglang naging Kristiyano siya na yung number one. He wrote practically the majority of the New Testament and he became Saint Paul, di ba? So yan yung prayer ko din talaga na magkaroon ng ganyang pangyayari, miracle sa mga media personalities natin, di ba? So isn't it wonderful na magkaroon ng mga influencers na nag-share, 'di ba, ng faith natin. Ayun, and nababago talaga yung media pillar. Oo. Nabanggit magandang nabanggit mo, Andrea, no? Kasi alam natin na merong mga mangilan-ngilan na Christians in media or even in entertainment, no? Pero parang a lot are still parang undercover or hiding under a cover. So, what potential can you see in the Christians in media in shining the light of Christ in their workplaces, in their newsrooms, in their networks, even in their network of influences? Paano kaya nila magagamit yon para ma-influensyahan nila ang kanilang community,
At higit sa lahat, ang buong bansa sana ng hindi lang katotohanan, kundi yung right values and especially yung magandang balita ng kaligtasan ng ating Panginoong Diyos. Kuya Al. Yeah, katulad nga ng sabi ko kanina, no? And I'll just add to what I have already said. The best form of evangelism is through your lifestyle. Kasi hindi maaari yung Kristiyano ka lang, as you claim it, na nagpo-profess lang sa iyong mga labi, pero hindi nagmumula sa iyong mga puso. Ang sabi nga ng Panginoong Jesus, you shall know them by their fruits. Ngayon, nalulungkot ako dahil maging sa social media, maraming tumutulig sa mga Kristiyano, ang mga Kristiyano raw, mga hypocrites. Masakit dahil pare-pareho tayong Kristiyano. At sa isang banda naman, masasabi mong may bahid ng katotohanan. Sapagkat may mga tao who claim to be Christians, pero yung ginagawa nila opposite of what the Bible teaches us to do. Hindi ko sinasabi ang isang Kristiyano ay dapat na maging perfect. But then, nandun pa rin yung likas nating masamang pagkatao na unti-unting nawawala because God changes us from glory to glory. But then, kinakailangan ma-outshine siya noong katangiang ibinigay sa atin ng Panginoon Diyos. Yung talagang tayo ang magsisilbing liwanag para sa iba. Kasi hindi pwedeng masyado kang churchy sa iyong mga pangungusap, masyado kang nag-quote ng mga verses from the Bible, pero balintunan naman yung mga pinaggagawa mo. Talagang sasabihin ng tao, you are pretentious, you are fake. You know, that's why there are atheists. You know, karamihan sa mga atheists na nabasa ko yung kanilang mga panulat sa social media, ang iginigiit nila, abay sa aming mga atheists, maraming mas mabubuti. May mga pilantropo tumutulong, meron silang compassion. Pero sa inyong mga Kristiyano na may bit-bit mang Biblia palagi, hindi makita sa kanila yung sign of compassion na nagmumula sa Diyos na sinasabi ninyo, sabi ng mga atheists. Sa isang banda, parang may katwiran sila, pero walang katwiran yung hindi ka dapat maniwala sa Panginoong Diyos. But then, what I'm trying to emphasize is if you truly believe in God, if you adhere to His teachings, kinakailangan ipamuhay mo ito. There should be a genuine conversion in your heart. At sabi nga, madalas kong matinig sa mga ibang nangangaral ito, kung Kristiyano ka, it doesn't mean that you are sinless, but you sin less. You sin less and less as God changes you from glory unto glory. Amen. Amen to that, Kuya Al. And Andrea, for you, what can you say about this? Yeah, I agree, no, yung by the fruit the tree is known. So kasi hindi rin naman tayo perfect, and totoo yun. Minsan kasi meron doon na noon naalala ko noong reporter pa ako, pag pumunta ako sa newsroom, alam naman natin, di ba Kuya Al, sa newsroom yung bad word yung period. So, parang lahat ng sentence, ang period ay bad word. So, pag dumating ako sa newsroom, sabihin ng iba na mga co-workers ay, oy, tumigil na kayo dyan, nandiyan na yung i-pray over kayo ni Andrea. So, parang I tried to be salt and light, but not necessarily na feeling nila kinokondemn ko, di ba? Kasi as believers, hindi tayo dapat nagko-condemn, di ba? We love the sinner but not the sin. So hindi rin naman tayo talaga perfect, but because we know the Lord Jesus, we repent of our sins kapag nagkakasala tayo. Hindi pa natin nagawa yung kasalanan,
napatawad na niya tayo, sinacrifice na niya yung kanyang buhay sa cross, di ba? So, sometimes lang we're just very hard on ourselves, and sometimes we can also be hard on other people, but we should always remain by grace through faith in our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Naku, napakaganda ng inyong mga binigkas itong ating Kuya Al at saka si Andrea. And we know that we have been placed in such a position, no, for such time as this, during our stint in media, no, for us to influence our viewers, our listeners, our readers, but also our co-workers. Hindi ba? Maganda na when we have the opportunity, we always share, or in fact, maybe we should be more intentional in sharing about our faith to them. Kasi yun din naman ang itinuro at ni-require sa atin ng ating Panginoong Jesus, di ba? Is to disciple all nations, di ba? Lalo na kung ating mga programa ay naaabot ang all nations. The Lord has given us the avenue to speak our word, and we do have the message of salvation because we all experience the salvation of our Lord Jesus Christ. And thus the Lord gave us that mandate as Christian media practitioners. Before we close lang, no, I would like to close us, and of course I'm going to ask Kuya Al to pray, with this favorite verse, especially for us media, in Romans chapter 10, verses 13 to 15. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. How then will they call on him in whom they have not believed? And how are they to believe in him of whom they have not heard? And how are they to hear without preaching? And how are they to preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the good news. Napakalaki po ng ating responsibility for people to hear, to know, and to believe in what we're preaching, which is the love and salvation of our Lord Jesus Christ. So Kuya Al, may we ask you to lead in a short prayer for the media in general, and also for those who have been called out, like Christians in media, to do something. We're carrying the baton, we're carrying the torch of Amen. Christ, and how we should continue running with it until the world is ablaze with the truth of God. Kuya Al? Let us all bow our heads in prayer. Dearest Heavenly Father, you have assigned us in this vocation, the mass media. So we ask you to make us truly the light and salt of the world. And I'm not only praying for those who belong to the mainstream media, but I'm praying for all people who are practically media practitioners. Even as they hold their cell phones and gadgets, they can communicate with the rest of the people of the world. But I grieve, oh Lord, it grieves most of us who believe in you, that there are those who are so irresponsible and use this privilege that you've given us to malign other people, to peddle lies, untruths. Panginoon, inihingi ko ang total revival hindi lamang sa mainstream media, kundi among all people who have become media practitioners. This is your will, O God, na magkaroon ng ganitong technology, and you have a purpose. Itulot mo, Panginoon, na maunawaan ito ng mga tao, lalo't higit yung mga hindi pa nakakakilala sa iyo. Itulot mo rin, Panginoon, na kaming iyong mga binago ang kalooban at sumuko sa anak mong si Jesus ay ihasik ang kanyang liwanag sa iba upang ang pribilehiyong ito na pinagkaloob mo sa amin ay magamit namin for our own good. The devil has no right to
to use social media and the media at large for His purpose. Panginoon, gamitin mo kami bilang iyong mga instrumento para hindi maging kagamitan para sa kasamaan ang mass media. Salamat po, Panginoon, at tuloy kaming umaasa sa iyong gabay, patnubay at pagbibigay ng kaliwanagan at karunungan para sa aming lahat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming manunubos, sa pangalan ng aming Panginoon, Hesus Kristo. Amen. Amen at amen. Beautiful prayer. Maraming salamat sa iyo, Kuya Alfred Roche. And also to Andrea Chavez. Thank you very much. Thank you for having us, sis. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi. Muli sa ngalan ni Brother Eddie Villanueva, ako pong inyong lingkod. Magkita-kita tayo pong muli sa susunod na linggo dito lamang sa programang naninindigan sa katotohanan, katarungan at katuwiran, Diyos at Bayan. God bless you all and God bless the Philippines.